magpo-post lang din kayo nung wala namang kakwenta-kwenta, wala namang pinanatnan, huwag na lang kayo mag-post. Para po kasi sa akin, mas okay po sa akin yung parang inspiration lang. Yung mas nakakaakit na makatulong sa ibang tao. Yung ganun. Hindi yung mga kagaya niya ng mga bash or mga scam na mga ganun. Yung po kasi ng mga negative. Alam mo, positive lang po yung gusto. Yes po, sobra. Kahit nga po mga bata ngayon, kahit mga ilang taon pa lang, nagsiselfone na, nag-gadgets na. Hindi kagaya dati na puro laro lang ang ano. Siyempre, dapat responsableng paggamit. Ginagamit natin siya na tawag dito sa ikabubuti natin at the same time yung mga tawag dito sa netizens. Yung common na gamit ng social media sa entertainment, tapos sa communication. So para sa akin, yun lang, hanggang doon lang dapat yung boundary ng social media. Hindi natin siya gamitin sa pag-spread ng kung anong-ano, chismis, pagpapalala ng mga issue na hindi naman natin talaga alam kung ano yung naging punot dulo. Sa tingin ko po, ang tamang paggamit is dapat maging sensitive po yung mga mamamayan or yung mismong may-ari po ng account. Kasi karaniwan po ngayon is napaka-insensitive po ng generation namin, which is post ng post, kahit wala naman pong alam sa issue, tulad po na sa police. Napopost na lang po, may masabi lang po na alam po sila o part po sila ng isang pangyayari o bagay po. Yung maganda pong i-post sa Facebook tulad po ng yung mga word of God, ganun po. Tapos parang worship song po. Ganun. Yung mga short post po kasi ngayon parang puro na po kabastusan. Tapos parang wala na po magandang naidulot po sa Parang lahat na lang po na na-influensya ng mga ganun. Yung karapat-dapat na, kasi maraming nakakapanood na bata, di ba? Yung mga pang-educational, yung mga ganyan, di ba? May dalawang side po kasi yan, isang negative, isang positive. The negative side po is yung magpo-post ka about people na hindi naman dapat, like bullying po, ganon. The positive side is sharing po yung memories ng mga tao sa social media. Ayun. Para po ma-inspire din po yung iba, ganon, yung mga memories na like yung mga childhood, ganon po, parang may paglalagyak ka. Para makikita ka pa din ulit. Magandang paraan po kasi para sa akin. Kasi lahat naman po ata ng gumagamit ng social media, may freedom naman po silang i-express yung sarili nila. As long as alam nila yung mga limitations nila, kasi may mga bawal naman kasi talaga sa social media. Lalo na yung full information mo, syempre, kasi yung mga social media kasi ngayon ginagamit na rin po kasi for scams eh. Kaya mahalaga doon, pag gagamit ka ng social media, pag-isipan mo talaga mabuti kung ano yung mga ipopost mo, ganon, bago mo siya i-publish. Sa tinatawag na social media age, ang ating opinyon ay mas madaling maipapahayag sa maraming tao. May pagkakataon na kapag naiiba ang opinyon ay pinagmumula ng pagtatalo. Ilan sa mga makatutulong na social media etiquette para maiwasan ang pagtatalo ay ang pag-iwas sa pagpopost kung galit o mataas ang emosyon. Tandaan na lahat ng iyong ipopost ay nakapublic at huwag kalimutan na maging maingat sa paggamit ng salita. Pero kung Biblia ang tatanungin, ano kaya ang paraan para maiwasan ang pakikipagtalo? May bawal kasi sa Biblia. Ang sabi ni San Pablo kay Timoteo, iwasan mo, sabi niya, ang mga pagtatalo na pinanggagalingan ng pagkakaalit. Basahin mo na, 2:16 Luz. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Pagka ang pag-uusap yung mga mahilig sa diskusyon, kapatid, dapat iniiwasan na natin kasi hindi naman sila tumatanggap.